So, good morning everyone. We are Group 3 and today magdive ta sa PotFit Module 4. So, our goal today kay tanaw na to how we move our bodies and gano super important siya for our health. And by the end of our presentation, you will be able to define physical, select a variety of strategies for increasing physical activity, distinguish between physical activity and physical exercise, and discuss the benefits of physical activity as well as the health hazards of sedentary living. And lastly, we will learn how to combine physical activity with exercise. So without further ado, let's get started. So, what is physical activity? Okay, so to kick things off, unsa man gyud ang physical activity? Simple ra kayo, physical activity is kanang any movement sa imuhang body nga nag-require og energy. So, dili ni siya limited sa gym lang ha, appeal ang everyday things nga ginabuhat ninyo without even realizing it. For example, movements at home like maglimpyo mo sa inyong kwarto, manghugas, or makigduwa sa inyong pet. Movements at school like maglakaw from one classroom to another or musaka sa stairs. And last is leisure time like magbike, magskate, or even magdance with friends. So basta naglihok ka and nagburn kag energy, that is already physical activity. So next slide is what is physical exercise? So karon basi na yung magunahon na ninyo diha nga if active man day ko, unsa man jud day ang exercise. So, here's the thing. While all exercise is physical activity, dili tanan physical activity kay kanang exercise. Ang physical exercise kay mas specific siya. It is planned, structured, and repetitive. So when you say planned, giplan gid nimo ahead of time, and structured kanang naka routine or system, and last ang repetitive kanang balik-balikon nimo. And the main goal ani kay to improve or maintain our physical fitness. For example is ang maglakaw ka padong sa classroom kay physical activity lang. Pero if mag-walking ka for 30 minutes para magpapawis and magpa-fit, that is already exercise. To wrap up my part, let's talk about the three main types of exercise nga makatabang sa atong health. First is ang aerobic exercise or cardio. Muni ang mga activities nga makapaspas sa imong heartbeat o paginhawa like running, dancing, or cycling. Very good ni siya for your heart and lungs. Next is strength exercise. Ga-focus ni siya sa pagpalig-on sa muscles. Example ani kay push-ups, lifting weights, or even squats. And lastly, the flexibility exercise. So this helps improve your movement and prevent injuries. Example ani kay stretching and yoga. So now that we already know the basics, I'll pass this discussion to my group mates para mas ma-explain pa nila deeper ang mga topics. So hello everyone, I am Jamil Karato Pahamutan, and today we are going to talk about the need for physical activity. So when we say physical activity, I know is one of the most effective ways people to enhance their health. Physical activity po is important, is vital also to children, adolescents, and adults of ages. So, kani siya, physical activity means kung ano ni siya, no? Kana, ang paglihok bitaw sa tuang lawas, like paglakaw-lakaw or kana mag-exercise ka, muna siya, ang usa sa pinaka maayo nga paagi para kita mahimong healthy nga klase sa tao. O kani po siya physical activity, no, according to its definition, no? So, wala ni siya gipili jud nga age limit. Kaya nga naman, kitang tanan, no, nag-need ta or ginahanglan ta nga ang atoang lawas is maglihok bitaw siya for us to stay healthy, kanang bastog atong panlawas ba, mo na siya ang physical activity. So sa physical activity pod, no, mo ni siya ang mga pinaka-importante o mga benepisyo or benefits for having a healthy life, or if kanang you are physically active. So muna siyang imong mga benepisyo. So number one is lower the burden of chronic disease while preventing premature death. So when we say chronic disease, kay mao ni siya ang kind sa sakit nga maglast like 1 year or more than years.
So pasabot niya no is kanang kana siya is makatabang ni nga malikayan ang mga sakit nga magdugay, just like cancer, diabetes. So imo na siya example sa chronic disease mo na nga if kana you are physical active, no, there are possibilities nga imo na siyang malikayan ug makatabang po ni siya nga ang imong kinabuhi is magdugay dinhi sa kalibutan. Ang ikaduha kay improve your weight, no, your weight management. So kani siya nagpasabot ni siya nga if you are physically active, no, matabangan, like yes, matabangan ni nga kanang makontrol bitaw nimo ang imuhang timbang aron dili ka like tambo kaayo or daot kaayo. So sa pag-exercise pud nimo no, mao na ang uban tawo bitaw nga kanang like mag-gym sila nga na bitaw kay nga naman nagkuan man sila sa ilahang timbang like more ila bitaw gi-balance nga dapat ina nila ko katambok, ina nila ko ka daot. So mo na nga importante jud nga you are physically active. Ikatulo is have a healthier mental state. So, ang pag-exercise po din nato is makatabang po din siya nga tuwa bitong hunahuna is kalmado lang siya. So, makatabang ni siya nga malipay ka. Like, yes, di kay ka sa stress, inanito, o mas relax po ang imuhang hunahuna if you are physically active. And next is possess lower blood pressure. So, sa physical activity po di ay, no, if you are physically active, makatabang ni nga maubos bitaw ug makontrol nimo ang imuhang blood pressure para malikayan nimo ang mga sakit-sakit na. And last is recover faster from sickness or bad rest. So which means nga kung anad na ang imuhang lawas nga kanang maglihok-lihok ka, no, mag-exercise ka, mas dali ka maayo sa mga sakit or mga balatian sa lawas or kanang gikan ka og paulay kanang magsigira kag lubog diha kay lain jud imong lawas, no. If you are physical active, dali ra ka maka-recover kay imuhang lawas, no, ang mga kaunod-unuran nimo diha, imong mga cells diha inana, so active siya muna nga dali ra ka maayo. Next is dili lang po ni siya sa tong kaugalingon, no, nindot, but also to our community. So if nani siya sa komunidad, no, mo ni siya ang mga benepisyo or mga importante, no, kinahanglan if you are physically active sa komunidad. First is increase levels of economic activity and employment. So kung ang usa di ay ka komunidad aktibo o daghan bitaw nga mga tao nga maglakaw-lakaw, mag-exercise, inana, daghan pod negosyo ang muasenso sa masakang tindahan, food stalls, mga gym, inana. Tungod ana, mas daghan pod trabaho ang mahimo or kanang mahatag sa mga tao kay nga naman productive naman kay ka, like imuhang lawas kay grabe naman kaayo, kaya nimo mag-multitask because you are physically active or in your community you guys are physically active. Muna siya number 1. Number 2, boost property values. So when we say boost property values, no, kung limpyo, no, luwas ug nindot lakaw-lakawan ang usa ka lugar, no, mas motaas ang presyo sa mga, for example, yung mga balay, mga yuta di ana. Kaya nga naman, daghan man ang mopalit kay ganahan sila sa environment or ganahan sila mobalhin ana nga certain area og mopuyo anang lugar. Kaya nga naman, ara bitaw like mura bitaw makuha nila nga kanang nindot diri kay kana ang mga tao inana bitaw like inani murag maka-influensya manggod siya. If you are kana physically active mo sa inyong barangay pod or community, makagani man siya, so man ang ubang tao nga mag-inana na lang pod, no. Ang ikatulo, encourage neighborhood revitalization, which means nga mobalik og kaayo or kanang kalagsik bitaw or kagana ang usa ka lugar kung naay mga tao nga kanang like mag-walking, mag-hiking or kanang naa sa mga park ninyo inana na magkanang exercise, no, mas mabuhi o balik ang usa ka komunidad, mas muangat ba kay daghan man ang tao nga kanang malimpyo o kanang active sa
palibot. Diba sa ato ang physical activity, usa na siya ang pagpanlimpyo kay nagluglyog naman imong lawas, diba? Siya. So ang ikaupat, no? Reduce the cost of healthcare. So kung ang mga tawo no sa inyuhang community is aktibo sila, sige sila og lihok-lihok no, mas himsog sila kay ang ilahang mga kaunod-unuran diha kiwa man nagluya no, nagsige man na og kanang active muna nga sila pod no, ang ilaha pong mga kuan is himsog, dili ka permi magkasakit. But dili na pod kinahanglan nga magasto og dako para sa hospital or sa tambal kay nganuman possible siguro nga ang imuhang sakit if you are physically active sa inyong barangay no, dili siya ingon, dili mga sakit like chronic disease, dili ina nga mga sakit no, like mga mild lang na ubo ba, sipon or kanang labad-labad lang sa kakapoy ba na muna siya nga nindot pod siya if you are physically active labi na sa inyong community no, kay sama na nga kanang ma-reduce ang cost of healthcare kaya naman dili mo ka kinahanglan nga magasto og milyon no, kay imong sakit ubo ra in taon ubo sipon kuana ra na siya og gabon no, og kana sa pa nga mga herbal na no, so muna siya nga kinahanglan gyud nga kita mga tawo mag-amping jud sa kung ato ang kaugalingon. Dapat we are physically active to have a healthy lifestyle. What is physical activity? So when we say physical activity, it is any movement of your body that uses energy and is controlled by your muscle. So dili lang siya mga exercise sa gym, it also includes things we do every day. So apila na ato mga daily movements like paglakaw-lakaw, manglimpyo or kana ato mga house chores. So matawag lang Japon siya or counted siya as a physical activity. So there are so many movements nga atong mabuhat and that is physical activity. Why? Because our body is nag-move siya and also nangita siya og kusog. So what counts as physical activity? So naitulo. First is the everyday task. So mao ni siya ang mga house chores nato or mga daily movements nato. Second is the planned exercise. So mao ni siya ang mag-jogging ta, mag-bike, mag-zumba or doing workouts. And third is the recreational movements. So dili siya daily chores or structured exercise. So mao ni ang mga mag-playing sports like basketball, badminton, and bisag unsa pa nga sports. And these movements still counts as physical activity kay they use energy man and also nag-control by your muscle. So if na counted as physical activity, nasa dili. So mao ni siya ang involuntary movements. Your body does automatically. So if we say involuntary movements, mao ni siya ang gihimo or naghimo atong lawas automatically, like dili na nato siya kontrolado. So for example, kanatong pagginhawa, pagpump sa atong heart or pagblink sa atong eyes, mo na ang dili counted as physical activity, like dili na nato siya kontrolado. So types of physical activity. So there are 4 main categories with different benefits of the physical activity. First is the aerobic. Aerobic makes heart pump faster. So for example, dancing, nagdagan ka, swimming, and also breastwalking. So if kani ang atong buhaton, di ba ang atong heart is mo pump siya faster and also mo work sa datong lungs. Second is the muscle strengthening. So it builds muscle power. For example, weightlifting or anything nga atong malift nga mga bugat. And also, pwede sad ka mag-push-ups and mag-move kag furnitures. So by that, these things is mo build imong muscle. Third is the bone strengthening. So it makes bones stronger. So for example, jumping, playing basketball, hiking sa mga uneven ground, or climbing sa stairs. So if kani imong buhaton, it will make your bones stronger and denser. Lastly is the balance or flexibility. So it improves movement and stability. So for example, doing yoga or exercise. So it is good to include these physical or various types of physical activity to help all parts of your body. So why is this important? So understanding it helps you stay active in daily life, not just through planned exercise. So dili na ka kinahanglan pa mo adtong gym para mag-exercise or para mag-active imong lawas. So there are so many movements nga atong malihok sa ato ang mga daily movements like paglakaw-lakaw, pagbubuog tanom, paglimpyo sa balay, like mga daily movements na to. So you can get moving while doing regular chores. And why is it really important? Because it makes our body healthy and strong. So, hi everyone! Today, ay magpaila sa ako. So, I am Crystal May Maluluyon and today kay mag-talk ta about something
kanang I think tanan nato kay ginabuhat karon like sitting ra. So unsa man jud di ay na ang sedentary lifestyle, guys. So basically it means mag-spend ka og very long time nga sige lingkod or higda, then very little ra imong movement, no. So like kanang mag-scroll ka sa phone, mag-watch kag series, magduwa or even mag-study for hours nga dili gid ka moglihok. So in short, mura kag naka-power save mode for too long. So next slide is ang iyahang major health risk. So now, basin mag-think mo ba nga, okay raman ko, kanang gapahuway ra bitaw ko inana, pero actually guys, our body no are made to move good. So if sige kag lingkod, nagid na siya effects. So first is ang heart disease. So kung sige kag lingkod, mahuyang ang atong heart and hinay ang blood circulations niya, which can lead to high blood pressure. Next is obesity. So syempre, if dili ta maglihok-lihok, dili ta ka born of calories, so ma-store siya as body fat. Third is ang type 2 diabetes. So inactivity affects how our body handles sugar. So mas taas ang iyang risk, no? And of course, poor posture and back pain. So I'm sure naka-experience mo ani kana ganing dugay ka naka-slouch, no? Sakit ang kayong likod, liog ang inyong shoulder. So kanang pero dili lang gid siya physical ha, kay appeal pud ang ato ang mental health. So ang mental health niya nga epekto kay studies show nga if inactive ta, mas prone ta sa stress or anxiety. So especially if sige tag lingkod and walay movement or interaction. So it also weakened muscle and bone. So use it or lose it jud ni siya, no? Kay if dili gamiton, mahuyang ato ang muscles and mahimong fragile ang ato ang bones. And lastly, kay ang chronic diseases. So ang sobra nga paglingkod is linked to long-term illnesses like cardiovascular diseases and even some types of cancer. So yes, mas serious siya kaysa sa ato ang expectation. So why man nga it happens and how to prevent it. So nga naman ni siya nga mahitabo man ni. So dili na siya tungod kay tapulan taha, but more on environment gyud. Like gadgets, phones, games, and as students, dugay ta nga maglingkod while studying. So pero good news guys, no, kay naatay mahimo ani nga solution. First, a 60-minute rule. So, set lang tawag timer every 30 to 60 minutes and mutindog ka and stretch gamay. Second is pick a hobby. So, dili ta need mahimong athlete ha, okay ra walking, jogging, or even dancing sa imong room. So, third is ang take the stairs. So, small choices lang this kay dako na ni siya og impact over time. So, fourth is kay limit screen time, guys. Try gani nga ibutang ang phone at least 1 hour before sleep, then do something active instead. Di ba murag fulfilling kayo, and at the end of the day, guys, no, kay everyone dili need nga perfect ta ha. Ang importante is mag-move lang gid ta. Kanang move today, guys, and your body will thank you tomorrow. Thank you guys for listening.